Ang paglayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Matuti. Hello mga bata! Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ako si Charming and Danoco ang magbibigay sa inyo ngayon ng isang maikling kwento. Gusto niyo ba ng maikling kwento? Sige, papakinggan natin ngayon ang kwento ng isang estudyante at ng isang guro. Bago yan, ay kumanta muna tayo. Sumunod kayo sa akin, okay? Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Maraming salamat! Ngayon, pakinggan natin ang maikling kwento na isinulat ni Genoveva Matuti na pinamagatang Ang Paglayag sa Puso ng Bata. Ang paglayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Matuti. Binata na siya marahil ngayon, o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan, ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Sa akin, siya ay hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala ng bataan. Sa akin, siya ay mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman, o may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daang-daang tinuruan, mga sumipot na natiling saglit at lumisan, pagkatapos at pagkaraan ng mga taong ang ilay nagdumali, ang ilay nagmabagal, at ang ilay nakakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit ang buhay sa lahat ay ang isang bagay na itinuro niya sa akin. Isang araw nang siya'y ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuturuan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin siya sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin at tingnan lamang iyo'y mahahabag na sa kanya ang tumitingin. Kahit ang paraan ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilala ng siya'y taga-ibang puok. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lamang. Nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit na hindi siya hihilingin ng gayon. Tumutulong siya sa mga tagalinis at siya ang pinakamasipag sa lahat. Siya rin ang pinakahuling umaalis. Naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiwang panlinis. Lihim ko siyang pinagmasdan habang inaayos niya ang mga ito sa lalagayan. Pinipinid at pagkatapos ay magtutungo sa likod ng bawat hanay sa upuan upang tingnan kung tuwid ang bawat isa. At sa pintuan, lagi siyang lumilingon at magsasabing, "Goodbye, teacher." Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakita ko siya na gumagawa ng tahimik at nag-iisa. Umiiwas sa iba. Paminsan-minsay
nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin upang bawiin lamang ang kanyang paningin. Habang tinatanaw ko siya tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan, ay naiisip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang katutuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan. Siya ay isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lungsod bilang utusan. At kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Nadama ko ang kakaibang kalungkutan. Nais kong makita siyang nakikipaghabulan sa mga kapwa-bata, umakyat sa mga puok na ipinagbabawal, napapasuot sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Kahit na hindi siya marunong, maging kanya lamang ang halakhak at kaligayahan ng buhay bata. Tinawag ko siya ng madalas sa klase. Pinapagawa ko siya ng maraming mumunting bagay para sa akin. Pinapakuha ko sa kanya ang mga tsinelas ko sa pinakahuling upuan sa silid. Naging ugali niya ang pagkuha sa mga iyon, ang paghihiwalay sa mga iyon upang itapat sa aking paa. Ang pagbili ng aking merienda sa katapat na tindahan hanggang sa hindi ko na kailangang sabihin sa kanya kung ano ang bibilhin. Alam na niya kung alin ang ibig ko, kung alin ang hindi ko totoong ibig. Isang tahimik na pakikipagkaibigan ang nag-ugnay sa muntit pangit na batang ito sa akin. Sa tuwing ako ay mangangailangan ng anuman, naroon na siya agad. Sa tuwing may mga bagay na gagawin, naroon siya upang gumawa. At unti-unti kong nadamang siya'y lumiligaya. Sa paggawa ng maliit na bagay, sa pagkakaalam na may nagmamalasakit sa kanya, at may pagtingin sa kanya. Nahuhuli ko na siyang nagpapadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan hanggang sa makahinga sa likuran ng silid. Nakikita ko na siyang nakikipaghabulan, umaakyat sa mga buok na ipinagbabawal, at nagkakandilit hanggang sa tindahang bilihan ng aking merienda. At minsan, kumakalawa ko siyang nahuling nagpapalipat-lipat sa pagtapak ng mga upuan. At kung ang lahat ay wala na, pinakausap ko siya at sumasagot siya ng pagaril sa Tagalog. At sa mga ganoong pagkakataon, nagmumukha siyang maligaya ang kanyang goodbye teacher sa may pintuan at tumataginting. Sa mga ganoong pagkakataon, naiiwan sa akin ang katiyakang siya'y hindi na totoong nagpapag-isa at hindi na totoong nalulumbay. Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya'y mahalaga at sa kanya'y may nagmamahal. Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay sa bawat isa. Nanukso na siya sa mga batang babae at lalo siyang naging malapit sa akin. Lalo siyang naging maalala at mapagmahal. Maligaya na siya. Isang araw, nangyari ang hindi ko inaasahan. Sa paglingon ko sa mga taong nagdaay, naamin ko sa sarili ang lahat ng iyo'y aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo, umagang-umaga pa. At ang hindi ko dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa buso ng damdamin. Hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon ng aking pinagalit. Ang aking nagugunita lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya. Ang pagsasalita ko sa kanyang ipinanaliit niya sa kanyang upuan. Nalimutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pag-tsak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal. Nang hapong iyon, hindi siya nagpadulas sa pagitan ng mga hanay sa upuan. Ngunit siya'y nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas.
upang paghiwalayin ang mga iyon at itapat sa aking mga paa. Nagtungo siya sa kanyang tindahang katapat upang bilhin ako ng merienda. At nagpaiwan siya upang ilipunin ang mga kagamitan sa paglinis at upang ayusin ang mga iyon sa lalagayan sa sulok. Pinagpantay-pantay rin niya ang mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamihasnan. Ngunit hindi siya tumingin sa akin, minsan man lamang ng hapong iyon. Naisip ko, napupuot siya sa akin. Sa munti niyang puso'y kinapupuotan niya ako ng pagkapuot na kasintibay ng pagmamahal na iniukol niya sa akin nitong mga huling buwan. Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at sa kalumbayan ng pag-iisa't kawalan ng pagmamahal ay makakaalam din sa kawalan ng katarungan. Ngayoy, paalis na siya. Ang naisip ko nang may kapaitan sa puso. Tumagal siya sa pagpapantay-pantay sa mga upuan, na tila may binubuong kapasiyahan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye, teacher. Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ito ang tinatanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napupuot siya sa akin. At ito'y sinabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil, kung pagpipilitan ko bukas. Bigla-bigla, ang maitim at pipis na mukha ng batay nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niya ay nakipagsalubungan sa aking may nagugulumihan ng tinig. Goodbye, teacher, ang sabi niya. Pagkatapos ay umalis. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin. Kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo, ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunitay ang pagkakakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon. Sa nakatitinag na karikitan ng kanyang kaluluwa. Nang sandaling yaon, siya ang aking naging dugo. Ang paglayag sa puso ng isang bata ni Geneviva Matuto.